Bago po natin simulan ng kwento, nais ko lamang po kayong anyayahan na suportahan ng ating channel, lalo na po itong bago nating produkto na Lolo Berting's Chili Garlic. May napakasarap po talaga nito. Kami po'y nagluto kaya talagang masasabi niyong napaka-solid. Ilalagay ko po sa description o sa comment section yung link ng ating Facebook page para mag-PM po kayo doon. Yun lamang po, simulan na natin ang kwento. Nabulabog ang buong baryo ng Capiz sa sigaw ng isang ina. Nawawala ang kanyang bunsong anak. Iniwan niya itong naglalaro sa labas saglit, ngunit nang muli niyang silipin ay wala na ito roon. Sakto namang napadaan si Miguel nang malaman niya ang insidente. Dali-dali siyang umuwi upang kausapin ang kanyang lolo Isko, isang manggagamot at kilalang tagatugis ng aswang noong kapanahunan nito. "Lolo! Lo!" sigaw ni Miguel sa labas ng bahay. "Ano ba yon? Ba't ka ba nagsisisigaw diyan?" tanong ni lolo Isko habang sumisimsim ng kanyang kape. Isinilaysay ni Miguel ang kanyang nabalitaan. Napailing si lolo Isko matapos marinig ang balita. "Lolo, kailangan nating tulungan ang ating mga kababaryo. Kung hindi, marami pang bata ang mawawala at buhay ang masasawi," mariing saad ni Miguel. Ngunit hindi tumugon ang kanyang lolo at nagpatuloy lamang sa pag-inom ng kape. Matagal nang nagretiro si lolo Isko sa panggagamot. Ang mutya niyang tangan ay pinapakain na lamang niya ng dasal upang mapanatili ang kapangyarihan nito. "Ano lo?" muling tanong ni Miguel nang hindi pa rin ito tumutugon. "Matanda na ako, Miguel. Hindi ko na kaya." Hindi na nagsalita si Miguel. Magsasalita pa sana ang kanyang lolo nang biglang dumating ang kapitan ng baryo. Nais niyang tumulong si Miguel kasama ang ilang binata sa pagroronda sa gabi upang matiyak ang kaligtasan ng kanilang baryo. Hindi nagdalawang isip si Miguel at agad na pumayag. Tuwang-tuwa ang kapitan at agad na umalis. Tumayo si Miguel, iniwan ang kanyang lolo at nagtungo sa kusina upang kunin ang kanyang itak. Maliit na kutsilyo at isang buntot ng pagi. Bandang 6:00 ng hapon, habang pababa siya ng kubo, pinigilan nito ni lolo Isko. "Delikado, Miguel. Huwag ka nang tumuloy," babala ng matanda. Napakunot noo si Miguel. Hindi siya makapaniwalang pipigilan siya ng lolo niya. Naisip niyang makasarili ito. Ang dating hinahangaan niyang manggagamot ay iniisip na lamang ang sariling kaligtasan. Hindi ba't dapat ay suportado siya nito? Hindi na sana siya sasagot at tuloy-tuloy nang aalis nang biglang nagsalita muli si lolo Isko. "Ayoko mamatay ka katulad ng tatay mo, Miguel. Alam ko ang kakayahan ng isang aswang. Kung ganun, igaganti ko ang itay. Hindi ko hahayaang masayang ang kanyang buhay sa wala," galit na saad ni Miguel. Bago lumakad palayo, hindi man lamang nilingon ito ang kanyang lolo. Kasama ang kanyang kaibigang si Antonio at iba pang binata, binantayan nila ang baryo. Sa mga unang gabi ng pagbabantay ay wala silang napansing kakaibang, ngunit nang dumating ang kabilugan ng buwan, isang kasamahan nila ang biglang tumakbo mula sa bukana ng baryo, puno ng sugat at mga kalmot mula sa hindi ordinaryong nilalang. Sumisigaw ito ng salitang aswang bago ito tuluyang nawalan ng malay. Agad nila itong binuhat papunta sa bahay ng kapitan upang gamutin, habang sina Miguel at Antonio ay naiwan upang patuloy na magbantay. Ilang minuto lamang ang lumipas nang biglang sumugod ang hindi mabilang na nilalang. Mga manananggal, mga abuwak, iba't ibang uri ng nilalang. Nagpakawala ng nakakapangilabot na alulungan ng mga aswang bago sila lumipad mula sa dilim. Sa isang iglap ay sumabog ang kanilang hanay sa ere. Mabilis na sumugod na parang mga gutom na halimaw. Ang kanilang pulang mga mata ay kumikislap sa dilim. Ang kanilang matutulis na kuko'y nagkikiskisan sa ere habang bumababa sa lupa. Hinigpitan ni Miguel ang hawak sa kanyang itak at naghanda na sa laban. Malalaking itim na baboy ramo ang unang sumugod sa kanila. Matitigas ang katawan
at naglalaway sa gutom. Hindi nagdalawang isip si Antonio na paluin ng latigo ang isang sumalakay dahilan upang mapatras ito. Samantala, mabilis na inilapat ni Miguel ang matalim niyang talim sa leeg ng isang aswang. Agad itong bumagsak. Humahagok habang dumalabas ang masaganang pulang likido. Mula naman sa itaas, isang manananggal ang bumaba. Ang nakabukas nitong bungangay puno ng matatalas na pangil. Mabilis na sumulong si Miguel. Tinuhog sa dibdib nito ang kanyang itak dahilan upang humiyaw sa sakit bago bumagsak sa lupa. Hindi nila tinantanan ng mga halimaw. Sa bawat pagsugod ng isa pang aswang, may bumabagsak. Nagkakagulo ang iba sa kanilang mga kasama. Dumadagundong ang sigawan sa kanilang mga kababaryo. Nagbabanggaan ng mga armas sa katawan ng kaaway. Ang hangin ay punong-puno ng amoy ng dugo at nasusunog na laman habang patuloy ang laban ng walang humpay. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang anino ang sumulpot sa likuran ni Miguel. Isang matalim na kutsilyo ang biglang tumarak sa kanyang likuran. Bumulwak ang masaganang dugo mula sa kanyang bibig. Napaluhod siya sa lupa at biglang dumilim ang kanyang paningin. Akala niya katapusan na niya, ngunit nang muling magmulat ng mata, nasa bahay na siya ng kapitan. Maswerte siyang nailigtas ng kanyang lolo Isko. At dahil mag-uumaga na tuluyan ng umatras ang mga aswang. Nang mapansing gising na siya, lumapit ang kapitan. "Miguel, napansin mo ba kung sino ang sumaksak sa'yo?" Tanong nito. Kumunot ang noo ni Miguel. "Hindi ba't aswang sumaksak sa akin?" Napailing ang kapitan. "Ang natamo mong sugat ay hindi galing sa matalim na kuko ng aswang. Gawa ito ng kutsilyo. Kung aswang ang sumaksak sa iyo, malamang ipatay ka na ngayon." Hindi na ipinagpatuloy ng kapitan ang pagsasalita at hinayaan na lamang si Miguel na makapagpahinga. Ngunit kahit hirap na hirap, pinilit pa rin ni Miguel na bumangon at lumabas ng bahay. Halos manlumo siya sa kanyang nasaksihan. Halos kalahati ng kalalakihan sa kanilang baryo ay nasawi. Nagdulupasay sa iyak ang bawat pamilya, lalo na ang mga babaeng may hawak na sanggol na ilang buwan pa lamang ang gulang. Mas lalo pang kumirot ang kanyang puso sa tindi ng kalungkutan sa paligid. Naalala ni Miguel ang kanyang lolo Isko kaya hindi na siya nagpaalam sa kapitan at agad na umuwi. Tinawag ni Miguel ang kanyang lolo na may bahid ng pag-aalala sa boses. Nakita niya si Mang Isko na inaayos ang ilang halamang gamot. Agad niyang niyakap ang matanda ngunit napahinto ng makaramdam ng kirot sa kanyang likuran. Pinaupo siya ng kanyang lolo. "Apo, patawad noong nakaraang gabi. Natakot lang ako na maulit muli ang nangyari sa iyong ama." Uwi ka ni Lolo Isko. "Ayos lang po, Lo. Pasensya na rin sa muling inasal ko kagabi. Pero hindi ako mananahimik habang buhay. Ipaghihiganti ko si Itay. Papalayasin ko ang mga aswang na yan." Sagot ni Miguel na puno ng galit. "Ikaw na ang humawak ng mutya ng kidlat, Miguel. Matanda na ako at hindi ko na kayang alagaan pa ang mutya. Pati na rin ang librong naglalaman ng panggagamot." Isang ngiti naman ang gumuhit sa mukha ni Miguel. "Pinili ka ng mutya bilang bagong tagapangalaga nito." "Huwag kayo mag-alala, Lolo. Hindi ko kayo bibiguin." Sa unay nag-aalangan si Lolo Isko na ipamana ang mutya. Ngunit nang makita niya ang determinasyon at kabutihang loob ni Miguel, napagtanto niyang nasa tamang kamay ito. Ilang araw ding sinani ni Miguel ang kanyang sarili sa paggamit ng mutya. Tinuruan siya ng kanyang lolo ng tamang ritual upang mapanatili ang kapangyarihan nito. Nang makita ni Lolo Isko na handa na siya, hinayaan niya itong mag-ensayo sa kagubatan upang hindi makita ng kanilang mga kababaryo. Mahigpit ding ibinilin sa kanya na huwag basta-bastang ipapakita ang mutya at lalong huwag magtitiwala kahit kanino. Matapos ang trahedya sa baryo, muling bumalik ang katahimikan ngunit kakaibang takot naman ang bumalot sa mga taga rito. Alam nilang hindi pa tapos ang panganib. Ang katahimikang ito'y hudyat lamang ng panibagong pagsalakay ng mga aswang. Isang Sabado ng hapon, minadali ni Lolo Isko si Miguel na kumain upang makapagsimula na siya ng ritual ng mutya. Ngunit bago pa man siya makapagsimula ay isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa labas.
Mabilis na tumayo si Miguel at sinilip kung sino ang narito. 3 lalaki ang naroon. Dala ang kanyang itak, lumabas siya at hinarap ang mga yon. "Anong pakay niyo rito?" tanong niya. Napangisi ang isa sa kanila. "Isuko mo ang mutya ng kidlat, Miguel." "At bakit ko naman ito bibigay sa inyo?" tanong ni Miguel na hindi ito natinag. "Ang mutya na yan ay inagaw lang ng lolo mo mula sa aming lahi, kaya marapat lamang na ibalik mo yan sa amin." "Anong ibalik? Hindi ito sa inyo." Sa inis ay hindi na nagaksaya pa ng oras ang 3 lalaki. Bigla silang nagbagong anyo. Biglang humaba ang kuko. Ang kanilang katawan ay nabalot ng maiitim na balahibo at nagkaroon ng matutulis na pangil. Tumulo ang kanilang laway habang unti-unting lumalapit kay Miguel. "Natatakot ka na ba, Miguel? Kung ibibigay mo ang mutya, iiwan pa kitang buhay." Pero hindi pa rin natinag si Miguel. Tahimik siyang nagdasal at humawak ng mahigpit sa kanyang itak. Sinabi rin niya sa kanyang lolo na huwag nang lumabas, na kaya niya nang harapin ang mga aswang. Biglang sumugod ang isang aswang habang ang dalawa pa'y nanatiling nakatingin lamang, tila naghihintay ng tamang pagkakataon. Malalaki ang katawan nila, matutulis ang kuko at puno ng galit ang mga mata. Nang subukan ng aswang na saksakin si Miguel, mabilis siyang umiwas. Sa isang iglap ay nasa likuran na siya nito. Nagulat ang aswang at agad na bumuelo para umatake. Pero mabilis at magaan ang kilos ni Miguel, hindi siya tinatamaan. Nang mapansin niyang bumagal ang galaw ng kalaban, mabilis niyang tinaga ito. Tumama ang talim ng itak sa magkabilang braso ng aswang. Agad na lumabas ang kulay berdeng dugo nito at naamoy ni Miguel ang masangsang na singaw. Halos mapasigaw sa sakit ang aswang. Nanginginig ito habang dahan-dahang bumabagsak sa lupa. Hindi pa tapos ang laban. Mabilis na lumipad ang isa pang aswang mula sa itaas. Matutulis ang kuko at handang manlapa. Pinutol ni Miguel ang pakpak nito gamit ang isang mabilis na saksak lamang, dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Walang inaksayang oras si Miguel. Tinaga niya sa leeg ang halimaw at naputol ito sa isang iglap. Samantala, ang natitirang aswang naman ay naglabas ng malakas na alulong bago ito sumugod. Mas malaki ito sa nauna. May mahabang pangil at mukhang mas mabangis. Hindi ito nagdadalawang isip at sinubukang kagatin si Miguel, pero mabilis siyang umilag. Gumamit siya ng buntot pagi at hinampas ito sa mukha ng halimaw. Napataras ito at nagngit-ngit sa galit. Alam ni Miguel na ito na ang huling pagkakataon. Sa isang mabilis na galaw, itinaga niya ang kanyang itak sa leeg ng halimaw. Bumagsak ito sa lupa. Nangingisay bago tuluyang tumigil sa paggalaw. Hindi na gumalaw ang katawan nito at unti-unti nang nawala sa ere. Sa wakas ay tapos na ang laban. Ang 2 natirang aswang ay agad na tumakbo palayo sa dilim ng kagubatan. Si Miguel naman ay nanatiling nakatayo habang hawak ang dugo ang itak at pinagmamasdan ng paligid. Hindi niya alam, kanina pa pala siya pinapanood ng kanyang kaibigang si Antonio. Habang papasok si Miguel sa kubo'y bigla siyang tinawag nito. "Miguel, paano mo nagawa yun? Bakit bigla kang lumakas at bumilis?" tanong ni Antonio na puno ng pagtataka. Nag-alangan si Miguel na sagutin ang tanong. Naalala niya ang bilin ng kanyang lolo na huwag basta magtitiwala. Pero mapilit si Antonio. "Ako lang naman ang nagtatanong. Gusto ko lang malaman. Hindi ko naman pagsasabi." Napabuntong hininga si Miguel. Alam niyang matagal na niyang kilala si Antonio, kaya napagpasyahan niyang sabihin ng totoo. "Dahil sa mutya ng kidlat, nagagawa kong lumaban ng mas mabilis at mas malakas." Tugon niya. Inilabas ni Miguel ang mutya ng kidlat at pinakita ito kay Antonio. Agad itong dinampot ni Antonio, tinignan ng mabuti. Napangiti siya, halatang natutuwa sa nakikita. Ilang beses siyang tinawag ni Miguel pero hindi ito tumutugon. Hanggang sa kinailangan niyang tapikin ito sa balikat para matauhan. Humingi ng tawad si Antonio at sinabing namangha lamang siya sa mutya. Pagkatapos nun, nagpaalam na siyang umuwi. Ngunit habang palayo si Antonio ay may bumagabag kay Miguel. Naalala niya ang babala ng kanyang lolo.
Pero kahit na ganoon ay pinagkibit balikat na lamang niya ang pangyayari at tuluyan nang pumasok sa loob ng bahay. Ilang araw pa ang lumipas bago makatanggap ng isang nakakabahalang balita ang baryo. Muli na namang aatake ang aswang at sa pagkakataong ito'y wala itong ititirang buhay sa kanila. Ang balitang ito'y mabilis na kumalat at agad ding nakarating sa tainga ng kapitan. Isang pagpupulong ang naganap sa baryo. Pinapakalma naman ng kapitan ng mga tao dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng mga ito. Isa-isa lang, kumalma tayong lahat. Hindi pa naman kumpirmado ang balita, pero mas mabuting maging handa rin tayo. Halos pasigaw na saad ni kapitan. Natahimik naman ng mga tao. Nagkaisa silang paghandaan ng nalalapit na malagim na pagsubok ng kanilang baryo. Dumating naman ito sa tainga ni Miguel, ngunit minabuti ng maglolo na huwag nang tumulong at magmasid na lamang sa paligid. Pinapalakas rin ni Miguel ang kanyang mutya. Makulimlim ang langit ngunit abala ang mga tao sa labas. Ngumingiti ito habang dumadaan sa bahay ni Lolo Isko. Inutusan na rin ni Lolo Isko si Miguel na pumunta sa gubat upang kumuha ng isang halamang gamot na doon lamang tumutubo. Dinampot ni Miguel ang kanyang itak at nagpaalam na sa kanyang lolo. Paglabas ni Miguel ay sakto namang dumating ang kaibigang si Antonio. Tinapik-tapik niya si Miguel sa balikat at agad na nagtanong kung saan siya pupunta. Tutulong ba raw ang kaibigan sa gagawin nilang preparasyon na gagawin sa kanilang baryo? Umiling naman si Miguel at nagpatuloy na sa paglalakad. Hinabol naman ni Antonio si Miguel. Tinanong niya ito kung bakit, ngunit wala siyang nakuhang tugon sa kaibigan. Kaya naman tahimik na lamang siyang naglakad papasok ng gubat. Nagsimula namang makaramdam ng kakaiba si Miguel na parabang may nagbabadyang panganib para sa kanila. Kaya naman sinabihan niya si Antonio na maging alerto rin ito. Pero imbis na makinig ay natawa na lamang ito. Paano raw magkakaroon ng aswang sa hapon? Napakunot na lamang na noo si Miguel at hindi na nagabalang kausapin ng kaibigan. Hindi na rin muling nagsalita pa si Antonio. Nakaramdam naman ng kaunting pahiya nang hindi siya pansinin ni Miguel. Habang matiwasay silang muling naglalakad, ay narinig nila ang isang boses na naggagaling sa kung saan. Nagpalingalinga agad si Miguel upang alamin kung saan galing yon. Nang matukoy niya ang direksyon ay agad siyang tumakbo tungo dito. Binalaan naman siya ni Antonio na wag na lamang silang makialam at pabayaan na lamang ang boses na naririnig nila. Nagmatigas si Miguel. Hindi sinunod ang babala ng kaibigan. Habang papalapit sila ay mas lalong lumilinaw ang boses na kanilang naririnig. Boses iyon ng isang lalaki na humihingi ng tulong. Sugatan ng kanyang paa, nakaupo sa lupa, hindi na makatayo. Habang isang mabangis na malaking asong itim naman ang kanyang nasa harapan. Handang-handa itong lapain siya anumang oras. Napapikit na lamang ang lalaki. Sa kritikal na sandaling yun ay bigla na lamang sumigaw si Miguel. "Hoy aswang! Ako ang kalabanin mo!" Matapang nitong saad habang hawak-hawak ang kanyang matalim na itak. Napamura naman si Antonio nang makitang dalawa pang asong malaki ang bigla na lamang lumabas sa malaking puno. Humalakhak ang aswang. Anang nito na isa na namang hangalang napadpad sa lugar nila upang mamatay. Matagal na nagpalitan ng matatalim na tingin ng dalawang partido. Saad ng isa sa kanila ay huwag daw paslangin si Miguel dahil utos iyon ng pinuno nila. Malademonyong ngisi naman ang gumuhit sa mukha ng tatlong mababangis na aso saka isa-isang umatake kay Miguel at Antonio. Agad na umilag si Miguel habang si Antonio ay bumagsak sa lupa dahil sa malakas na pag-amba sa kanya ng aswang. Agad namang nilatigo ni Miguel ang likuran ng aswang dahilan para mapayimpit ito ng sakit. Napatakbot nagtago na lamang sa malaking puno si Antonio. Hinayaan niyang labanan ni Miguel ng mag-isa ang mga yon. Bawat subok ng aswang na lumapit kay Miguel ay hindi ito nagdadalawang isip na latiguhin ito. Napatayo siya malapit sa lalaking sugatan at sinabing pilitin itong tumakbo at magtago. Sabay-sabay na umatake ang aswang kay Miguel. Mabilis niya namang nailagan ang mga atake nito. Pero hindi niya na alam kung ano ang kanyang uunahin. Muling sabay na umatake ang aswang dahilan para magtambo siya ng isang malaking sugat sa likod. Sa puntong yun naman ay nakaalis na ang lalaking sugatan. Tinawag ni Miguel si Antonio upang tulungan siya ng kaibigan pero wala itong nakuwang tugon. Nagsihalakhakan naman ng mga nilalang
at sinabing tinalikuran na siya ng kanyang duwag na kaibigan. Muli na naman siyang inatake nito. Mabilis at iisa ang galaw, dahilan para masaksak sa tagiliran si Miguel. Kasabay nito ay ang pagbagsak niya sa lupa. Kinagat nila ang paa ni Miguel dahilan para mapasigaw ng malakas ang lalaki. Nang masigurado ng tatlo na hindi na ito makakapanlaban pa, nagbalikan niyo ang mga ito bilang isang tao. Ika pa nga ng isa'y pasalamat daw siya at hahaba pa ng kaunting minuto ang kanyang buhay dahil ihahatid pa si Miguel sa kota ng mga aswang. Yumuko ang lalaki at sinabing pagbabayaran niya ang buhay ng dalawa niyang kasama. Nang mga oras na iyon ay isang hindi may paliwanag na enerhiya ang dumaloy sa katawan ni Miguel. Habang nagsasalita ang lalaki ay agad niyang hinawakan ang leeg nito kasabay ang pagtayo na para bang wala siyang iniid ng sugat. Sumigaw naman agad ang kasamahan ng aswang at sinabing bitawan ng kaibigan, pero imbis na makinig si Miguel ay mas lalo niyang hinigpitan ng pagkakahawak sa lalaki. Nagpupumiglas naman ng lalaki at pilit na kumakawala sa mahigpit na hawak ni Miguel, pero sa sobrang inis ay nabali ni Miguel ang buto sa leeg nito. Dahilan para mawalan na ito ng buhay, binitiwan agad ni Miguel ang lalaki. Dala ng katahimikang bumabalot sa paligid ay maririnig mo ang pagbagsak nito. Nanlaki naman ang mga mata ng dalawa pang lalaki at hindi makapaniwala sa kayang gawin ni Miguel. Pero bago pa man sila makagalaw, sa kanilang kinatatayuan ay nasa likuran na nila si Miguel. Kasabay ang pagsaksak nito, bumuluwak ang dugo sa bibig ng dalawang aswang at napaluhod sa lupa bago tuluyang bumagsak. Hindi pa nakontento si Miguel sa kanyang ginawa at pinugutan niya pa ang mga ito kasabay ang pagsabit sa isang malaking puno. Pagkatapos noon ay nakaramdam ng matinding panghihina si Miguel. Dinampot niya ang itak at latigo sa katuluyan ng umalis. Bago siya umuwi, ginawa muna niya ang pakay niya sa gubat bago pa ika-ikang naglakad. "Anong nangyari sa iyo, Apo?" May pag-aalalang tanong ni Lolo Isko nang makitang puno ng sugat ang katawan ng kanyang apo. "Nakainkwentro ko po ang mga aswang, Lolo. Huwag kayong mag-alala. Patay na sila." Saad pa ni Miguel bago napaupo sa upuan. "Magugas ka na ng sarili at gagamutin kita. Sa susunod ay mag-iingat ka. Huwag kang padalos-dalos." Saad ng Lolo Isko nito bago ito pumunta ng kusina para ihanda ang kanyang gagamitin. Doon naman naalala ni Miguel ang kanyang kaibigang si Antonio na iniwan siyang bigla sa ere. Labis ang inis ng kanyang nararamdaman. Isang malaking buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago hinawakan ng sugat. Naparay pa ito at dumating ang Lolo Isko na may daladalang tubig at isang maliit na tuwalya. Pagkatapos malinisan ng sugat ni Miguel ay nagsimula na si Lolo Iskong manggamot at umbusal ng dasal. Ilang araw niyang pinagpahinga si Miguel. Sa nagdaang araw naman na yon ay nagdala ng gulay at kaunting karne ang taong tinulungan ni Miguel. Dito na rin siya nakibalita kung kumusta ang kalagayan ng kaibigan. Pero saad naman ng lalaki na ilang araw na daw itong hindi nakikita sa baryo. 4 na araw lamang ang lumipas sa tuluyan ng gumaling ang mga sugat ni Miguel. Kaya naman napagpasyaan niyang hanapin na ang kaibigan. Kahit na may galit siya rito, ipinagdarasal pa rin niya ang kaligtasan nito. Muli siyang nagbalik sa gubat kung saan niya huling nakita ang kaibigan. Nagbabaka sakaling naroon lamang ito. Sa gitna ng kanyang paglalakad ay nakakita siya ng iilang mga tao na misteryoso ang galaw. Para bang nagmamasid lamang sa paligid. Hindi iyon mula sa kanilang baryo. Kaya naman napagpasyahan ni Miguel na sundan ng lalaki. Dinala nga siya nito sa pinakapusod ng gubat. Nakabakod ang paligid ngunit kita ni Miguel na may kubo sa paligid at maraming tao sa loob. May pagpupulong na nagaganap sa loob. Sa gitna ay isang maskuladong lalaki na may kayumang balat. Wika nito na kapag sasapit na ang pagpula ng buwan ay sasalakay na sila sa baryo. Naghiyawan naman agad ang mga taong naroon bilang tugon. Muli siyang sumilip at nakita ang kaibigan niyang si Antonio katabi ng pinuno ng aswang. Papasok na sana ito upang iligtas si Antonio pero nakita nito ang isang masayang ekspresyon sa kanyang buka. Doon ay nakumpirma ni Miguel na isang aswang ang kanyang kaibigan. Matagal na siya nitong niloloko pati ang kanilang kababaryo. Ilang minutong natulala si Miguel at hindi makapaniwala sa kanyang narinig at nakita.
Dahan-dahan ang kanyang ginawang paglalakad papalayo sa lugar, ngunit hindi niya maiwasang huwag makagawa ng ingay. Agad namang naalerto ang mga tao sa loob kaya tumakbo ng mabilis si Miguel palabas ng gubat. Kaagad siyang nagtungo sa kapitan upang ipaalam ang kanyang nalamang pagsalakay. Kaya naman minadali na ang ginagawang preparasyon. Pinag-iingat ang bawat isa at hanggat maaari ay walang lalabas sa baryo. Umaga bago ang pagkukulay dugo ng buwan ay pinag-isa na ang mga bata, matanda at mga babae sa isang bahay kung saan napapalibutan ito ng mga pangontra ng aswang. Habang ang kalalakihan naman ay naghahanda ng mga pangontra sa aswang, oras na lamang ang inaantay para sa kanilang pagsalakay. Habang abala ang lahat ay bigla namang nagpakita sa baryo si Antonio. Nanlaki ang mata ng lahat dahil sa pag-aakala nilang patay na si Antonio. Halos 2 linggo din kasi itong hindi nagpakita sa kanilang baryo. Hinila ni Miguel papunta sa isang sulok si Antonio. "Ano ba, Miguel? Hindi ka na masaya na nakita mo ko?" "Magsabi ka ng totoo," galit na sambit ni Miguel. "Anong ginagawa mo sa kuta ng mga aswang?" Para namang binuhusan ng malamig na tubig si Antonio sa katanungang yon ni Miguel. Mautal-utal siyang sumagot. Kasi, ano? Alam kong isa kang aswang. Nakumpirma ko na ang lahat. Kaya kung ako sa'yo, bago ko kalimutan ang pagkakaibigan nating dalawa, umalis ka na." Hindi naman nakatugon si Antonio. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang buka. Hindi naman napigilan ni Miguel ang kanyang galit at agad niya itong sinuntok sa muka. Nagsuntukan ng dalawa hanggang sa dumating ang kapitan para awatin sila kasama ang ilang kalalakihan. "Huwag ka nang magpapakita rito dahil oras na mangyari yon. Pasensyahan tayo." "Huwag kang masyadong mayabang, Miguel. Mamamatay din naman kayong lahat dito." Pagkatapos na mabigkas ni Antonio ito ay agad na siyang tumalikod. Mas lalo pang nagsumiklab ang galit ni Miguel. Pero hinayaan na lamang niya itong makalabas at umaasang susundin ni Antonio ang payo niya bilang kaibigan. Ilang oras na lamang at papatak na ang 10:00 ng gabi. Nagsimula ng umalulong ang aso. Lahat ng tao sa baryo ay agad ding naging alerto at inihahanda ang sarili. At nagdatingan na ang ilang mga aswang kaliwat kanan ng kalaban. Bago pa sumabak si Miguel sa labanan ay umusal muna siya ng dasal. Ilang minuto ang lumipas at nakaramdam na siya ng isang kakaibang enerhiyang dumadaloy sa kanyang katawan. Hindi pa man ito tuluyang nakapaganda ay agad na rin siyang pinalibutan ng mga aswang. Mabilis naman niyang naiilagan ng mga pag-atake nito at bago pa dumampi ang kuko nito sa kanyang balat ay agad niya na rin itong nasasaksak. Isa-isang bumubulagta sa lupa ang aswang habang ang kanyang kapwa kababaryo ay nilalapa na rin ang aswang. Dali-daling napatakbo si Miguel sa direksyong yon para tumulong. Nakarinig siya ng boses. Inuutosan ng aswang na unahin siya nito kaya hindi mabilang na kalaban ang pumalibot sa kanya. Pagod na si Miguel sa pakikipaglaban dito dahil pula ang buwan. Triple pa ang lakas ng aswang. Nabalot ng hiyawan, bangkay ang kanilang baryo at mga aswang na desperadong pasukin ng mga kabahayan. Dahil naman sa liksi ng galaw ni Miguel ay nahihirapan ang aswang na daplisan siya kaya katulad ng nauna nilang pag-atake noon, sabay-sabay sila hanggang sa mahanapan nila ng butas ang galaw ni Miguel. Nakalmot ng isa sa kanila ang kanang braso nito pero hindi pa rin niya binibitiwan ng itak at patuloy lamang siya sa pag-atake. Malaking bilang ng aswang ang nasawi. Nang makita ng pinuno ng aswang ang senaryong ito ay mas lalo pa itong nagsumiklab sa galit. Hinarap ng pinuno ng aswang si Miguel at ilang saglit pa'y naroon na rin si Antonio. Ayon pa sa pinuno ng aswang at ama ni Antonio, nabuwisit talaga ang pamilya ni Miguel. Panira ito ng plano kaya ngayong gabi ay dadanasin ni Miguel ang landas na tinahak ng kanyang ama. Mamamatay rin siya. "Bago man ako mamatay, sisiguraduhin kong ikaw ang mauuna." "Kung ako sa iyo, kaibigan, huwag ka nang manlaban. Tanggapin mo na lamang ang kapalaran mo." Tugon naman ni Antonio. "Huwag mo akong tawaging kaibigan dahil wala akong kaibigang taksil."
Napatawa naman ng malakas si Antonio. Hindi naman kita tinuring na kaibigan, kaya huwag ka nang magtapang-tapangan dahil malapit ka nang… Hindi man natapos ni Antonio ang kanyang sasabihin ay agad nang umatake si Miguel. Nilatigo niya ang pinuno ng aswang, ngunit hinawakan lamang ito ng lalaki sabay hila. Dahilan para mabitawan ni Miguel ang latigo. Sisiguraduhin kong mamamatay ka at mapapasa akin ng mutyang yan. Napataras si Miguel sa ginawang pag-atake sa kanya. Pilit niyang iniilaga ng mga atake nito pero nakalmot pa rin siya sa braso. At sa tuwing siya naman ang gagawa ng atake sa pinuno ng aswang at magkakaroon ito ng sugat, ay mabilis lamang itong naghihilom. Kaya naisip ni Miguel na unahin muna si Antonio saka hanapin ang kahinaan ng pinuno ng aswang. Kaya sa bawat pag-ataking kanyang ginagawa kay Antonio, lahat iyon ay tumatama, dahilan para manghina ito ng gusto. Hinawakan sa leeg ni Miguel si Antonio saka ito itinaas sa ere. Hinamon niya ang pinuno ng aswang sa paglapit at sa bawat gagawin itong hakbang papalapit sa kanya ay mas lalo niyang hihigpitan ang pagkakahawak sa leeg ng kanyang anak. Nagpupumiglas naman si Antonio ngunit dahil mas malakas si Miguel ay wala na itong nagawa kundi ang maghintay sa gagawing hakbang ng ama. Nang mawala saglit ang atensyon ni Miguel sa pinuno ay mabilis itong umatake sa kanya. Ginawa namang panangga ni Miguel si Antonio dahilan para masaksak nito ang sarili niyang anak. Mas lalo pang sumiklab ang galit ng aswang. Napasigaw siya, tinilabas ang buong enerhiya. Nang muli siyang nagtangka sa pag-atake ay binalibag ni Miguel si Antonio saka ito nakipagtagisan ng lakas sa aswang. Habang abala ang dalawa sa pag-aaway, pinilit ni Antonio na magbalik anyong bilang aswang. Inantay niya ang tamang tiyempo para saksakin ito sa kanyang likuran. Natigilan naman si Miguel dahil nakadama siya ng matulis na bagay na tumusok sa kanyang likuran. Napaluhod ito sa lupa at agad namang hinawakan ng pinuno ng aswang si Miguel. Doon lamang niya napagtantuwang lahat. Si Antonio na kanyang matalik na kaibigan ang siyang nagtangkang paslangin siya noon. Siya ang taong sumaksak sa kanyang likuran at kaya hindi siya nito tinulungan dahil sa kauri niyang mga nilalang na yon. Hindi niya lubos na maisip na magagawa yun ng kaibigan, lalo pat mabuti naman ang kanyang pakikitungo rito. Ngumisi ito bago magsalita. Ano Miguel, sa huli ako pa rin ba ang panalo? Saad ng lalaki sabay halakhak. Ano bang ginawa naming masama ha? Tinuring kitang kapatid. Kapatid, hindi na. Nang dahil sa iyo, namatay ang inay. Sa kritikal na oras na yun ay bigla namang nagpakita si Lolo Isko. Nandito ka pa pala tanda. Huwag kang mag-alala. Ikaw ang susunod ko. Isang matalim na tingin ang binitiwan ni Lolo Isko sa ama ni Antonio. Ibinaling na matanda ang kanyang tingin sa apo na nakaluhod habang hawak-hawak ang ulo nito ni Antonio. Nang akmang sasaksakin na si Miguel ay mabilis namang tumakbo si Lolo at agad niyang hinarang ang sarili dahilan para bumulagta ito sa lupa. Napasigaw ng malakas si Miguel. Hindi niya na napigilan ang sarili, tuluyan ng dumaloy ang kanyang luha. Patuloy naman sa paghalakhak ang mag-ama. Kinuyom na lamang ni Miguel ang kanyang kamao. Saka inipon ng lakas at mabilis na tumakbo patungo sa kinalalagyan ng kanyang itak. Pinagmasdan nito ang kanyang lolo. Sumiklab naman ang galit sa kanyang puso. Kaya hindi na ito nagaksaya pa ng oras at agad na inatake si Antonio. Nahirapan namang manlaban ang lalaki dahil sa maliksin nitong galaw. Kaya naman agad na mabilis na nabalot ng sugat ang katawan nito. Nagdangka namang lumaban ang ama ni Antonio pero hindi ito makalapit. Nang mapansin ni Miguel na hinang-hina ang katawan ni Antonio, sa kanya ito pinagsasaksak ng paulit-ulit hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Kasunod niyang inatake ang ama ni Antonio. Nagpaikot-ikot siya rito hanggang sa mahilo ang aswang. Nabigyan siya ng magandang oportunidad para saksakin ang tiyan nito. At nang may baon ng itak ni Miguel sa aswang ay naglabas ito ng berdeng likido. Muling hinugot ni Miguel ang itak at nakitang hindi ito gumagaling. Kaya naisip niyang sa tiyan ito atakihin. At tulad ng kanyang inaasahan, sa bawat saksak na kanyang ginagawa sa tiyan ng aswang ay pahina ito ng pahina. Umanap ito ng magandang tiyempo at nang makita niyang wala na sa sarili ang pagdepensa nito,
Hindi na nagalinlangan pa si Miguel na saksakin nito sa kanyang puso, dahilan para mapaluhod ang aswang. Hindi pa siya nakontento sa kanyang ginawa, kaya sinuntok pa niya ng malakas ang aswang dahilan para bumagsak ito ng tuluyan sa lupa. Pinagsusuntok niya ito hanggang sa hindi na may tsura ang kanyang pagmumuka. Pagkatapos noon ay pinugutan ni Miguel ng ulo ang aswang upang masiguradong wala na talaga itong buhay. Nang bumalik siya sa kanyang wisyo ay agad na pinuntahan ni Miguel ang kanyang lolo. Humihinga pa ito, kaya dali-dali niyang dinala ito sa bahay ng kapitan upang maggamot. Nang makita naman ng mga aswang na patay na ang pinuno nila ay isa-isa na rin silang nag-atarasan. Inantay ng mga taga-baryo ang pag-uumaga bago nila ibaba ang kanilang proteksyon. Isa-isang napabuntong hininga ang lahat. Lumipas naman ang ilang buwan at nanumbalik na rin ang dating kasiglahan sa baryo. Itinuring naman na bayani si Miguel at Lolo Isko at habang buhay ay tatanawin nilang utang na loob ang ginawa ng maglolo. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo. At sana po suportahan po ninyo yung channel natin. Lalo na po dun sa bago nating produkto na Lolo Bertings Chili Garlic. Abay, napakasarap po talaga nito. Maanghang na masarap. Kaya sana po mapabili kayo. Ilalagay ko po sa comment section o sa description yung link ng ating Facebook page. Mag-PM lamang po kayo doon. Yun lamang po. Hintayin ko po kayo.